Hello mga kumarites, samahan niyo muna ako sa aking pagluluto. Kwentuhan na muna tayo. Di ba nga, itong alaga kong si Uncle, malakas-lakas pa, parang wala ngang sakit eh. Pero 70 years old na siya. Eh di syempre, bilang alalay, dapat nandun ako lagi sa tabi niya, sa likuran niya, whatever, kung ano yung ginagawa niya, ganyan dapat nandun ako lagi. Maraming pagkakataon na pag nabuburyong siya talaga, gumagawa siya ng mga activities niya, halimbawa yung may pag nasira na tubo, syempre. Yung kamay niya na left hand, hindi kasi magalaw-galaw kasi nga 'di ba stroke siya. O ngayon, sasabihin niya na I will repair this. O, di syempre, ako naman na alalay. Kailangang umalalay talaga. Eh ang problema, ako na yung gagawa kasi syempre yung isang kamay niya hindi naman niya magawang tulungan yung isang kamay, 'di ba? O ang kalabasan niyan, ako yung magiging tubero. Ako yung maggagawa dun sa trabaho niya dapat, 'di ba? Mag-i-instruct lang siya kung ano yung gagawin ko. O, meron pa. Nung nafungi yung isang bulb dito sa may salas. Eh di syempre, sabi niya, wala namang ibang gagawa. So, I will be the one to replace, sabi niya, dun sa... Eh di syempre, ayoko naman na panuurin lang siya na siya yung gagawa, na siya yung aakyat dun sa ladder, tapos siya yung magtatanggal dun sa bumbilya. Knowing na yung isang kamay niya talagang hindi niya nagalaw. Eh di on the rescue na naman ang Inday. No choice ang Inday kundi ako yung gagawa. O, ako yung magpapalit, ay ako na yung magtatanggal at magpapalit ng bumbilya. O hindi lang yan. Tuwing umaga na magpapakain siya ng mga alaga niyang manok at goose. Since hindi naman niya mabubuhat yung mga papakain sa mga alaga niya, edi ako yung gagawa na naman. Yung alam mo yun, no choice ako sa mga bagay-bagay kasi ako yung alalay. Kung hindi ko gagawin yung mga ginagawa niya, edi syempre ako yung malilintikan. Ayoko namang magreklamo kasi baka mamaya may masabi yung mga amo, although alam nila na hindi ko naman trabaho yun. Ang nakakatuwa lang dito guys, sa totoo lang, alam ko yung trabaho na yun kasi nung nabubuhay pa yung papa ko, lagi kong napapanood or laging nagiging assistant niya ako pag ganun na may nire-repair siya, sa totoo lang. Pag nakikita nga kami ng asawa niya, tumatawa na lang siya tapos sasabihin niya, oh, you have a new career already, Emmy. Yun yung sasabihin niya tapos tawa ng tawa. Itong alaga ko, kayang-kaya pa niyang uminom ng beer, sa totoo lang, lalo na pag hindi nalabas. O ayan, nagsosolo na umiinom ng beer. Yan siya. Pag hindi talaga kami nalabas itong nakaraang weeks, 2 linggo kaming hindi nalabas, kaya nagsosolo talaga na umiinom yan ng beer. Yung kulay black lang na beer ang pwede niyang inumin guys kasi yun lang daw yung sinabi ng manggagamot manggagamot kasi mayroong tinatawag silang mga sifu, yung sifu na pinupuntahan namin pag ganun na Tuesday tsaka Thursday, doon siya nagpapagamot. At least once a week or twice a week, occasionally lang naman yung pag-inom niya ng beer, yung Guinness Stout, yun yung pangalan ng iniinom niyang beer eh. Yung mapapaisip ka na lang na kahit na babae ka, kahit babae ako, dapat marunong din ako sa mga gawaing panlalaki o in the near future magagamit ko tulad ngayon. Menos gastos na rin, 'di ba? Kung kukuha ka pa ng magre-repair o gagawa, edi ikaw na kung kayang-kaya mo, 'di ba? Para hindi ka na gumastos. Yan yung nakaraan na lumabas kami. Ito yung The Barkads. Ako lang ang pinakabata, obviously. Ito yung circle of friends nila uncle at auntie. Yan, may konting inom ng beer, tapos kain, ganyan. And then, lots of pagmamarites din, kahit ibang lahi din pala. Mahilig din pala sila magmarites sa kanilang mga kapwa. Sa bagay, hindi rin naman natin masisisi kasi kahit anong lahi pa yan, talagang mahilig talaga sa pagmamarites. Kung sino-sino at kung ano-ano na lang ang napag-uusapan nila pag nagkikita-kita, ang iingay din nila, grabe. Kaya ako naman, tagapakinig lang kahit hindi ko naman maintindihan yung mga pinag-uusapan nila. Eh nag-e-enjoy din ako kasi yung mga pagkain na kinakain nila, kinakain ko rin. Ako pa nga yung nabubusog eh. Sila yung laging nag-o-offer ng mga pagkain na kuha ka, ganyan-ganyan sila eh. Lahat yung mga elders na kasama namin dyan, sobrang mababait sila.
Niyayaya din nila akong mag-shot, kaya lang syempre on duty ang Inday, hindi pwedeng nakashot habang nagbabantay ng alaga, 'di ba? Kaya sinasabihan ko sila na no, it cannot be because I'm on duty. Sabi ko talaga sa kanila. Although maraming beses nasabi naman konti lang, pero talagang ayoko. Nahiya naman ako syempre, parang respeto na rin sa alaga ko, ganyan. Respeto na rin syempre sa sarili ko. Na alam ko dapat yung limitation ko. Hoy guys, hindi ako food vlogger hindi rin ako expert sa pagluluto, pero alam ko yung mga basic na ganitong mga pagluluto. Alam na alam nyo din. Ayan yung aming dinner ni Uncle, kami lang yung magdi-dinner kasi 'di ba nasabi ko na sa nakaraang vlog ko, kami lang yung kumakain na magkasabay lagi.